Pagsapit ng araw ng mga ama, nagpadala ng package ang sarili kong anak. Hindi regalo iyon, kundi simbolo ng matinding walang utang na loob at hiya sa aming pamilya. Akala niya, matanda na lang ako, isang ATM. Hindi niya nakita ang aming 30 taon ng sakripisyo. Ang pagod ko, walang pakialam sa kanila. Pero may trump card akong hinawakan. Hindi pisikal na yaman. Ito ang lakas ng loob na baguhin ang aking will. Ang lolo na ito ay babawiin ang kontrol. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan sila ng lesson na di malilimutan. Panoorin kung paano ko sila pinutol ng tuluyan. Manatili kayo. Mag-subscribe na. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan kayo nanonood? Pa, naiintindihan mo ba na kailangan ko ang pera ngayon, hindi kapag wala ka na? Bumagsak ang tasa ng kape sa matigas na sahig na kahoy. Nagkalat ang maitim na likido sa aming Persian rug. Namula ang mukha ni Samantha at nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa pagkakabitiw ng tasa. Hinigpitan ko ang hawak sa mga dokumento ng mana. 30 taon ng maingat na pagpaplano, ngayon ay naging sandata pa sa desperadong kamay ng sarili kong anak. Nalikot ang mga papel sa nanginginig kong mga kamay. Samantha, hindi ako ATM mo, sabi ko. Makukuha mo ang mana mo kapag dumating na ang takdang panahon. Si Peter, ang manugang ko, ay nakahiga sa aming sopa. Ngumisi pa siya. Halika na, William, sabi niya. Nag-iisa mo siyang anak. Ano ba naman ang ilang daang libong piso, 100,000, para makatulong sa amin? Ilang daang libong piso? Walang-wala talagang kahihiyan ang lalaking ito. Noong nakaraang buwan, utang niya sa sugal. Bago noon, pambili sa mga luho ni Samantha. Hindi tumigil ang kanilang mga hiling at lalo pa itong naging matindi. Tulungan kayo? Dahan-dahan akong tumayo. Nagrereklamo ang mga kasukasuan ko sa edad kong 66. Tinutulungan ko na kayo sa loob ng 3 taon. Hindi bangko ng sarili ninyong pondo ang retirement fund ko. Lumabas si Jessica sa pinto, may hawak na basahan. Pakiusap, maging kalmado ang lahat. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pag-usapan ng maayos? Humarap si Samantha sa kanyang ina. Nakaupo lang siya sa milyon-milyong piso, mahigit 15 million, habang nalulunod kami sa utang. Utang na kayo ang gumawa? Mahina kong sabi. Utang na galing sa sarili mong mga desisyon. Ang litrato ng pamilya namin sa ibabaw ng mantel ay nakatihaya. Nahulog ba ito sa gitna ng pagmamaktol ni Samantha o sinadya itong itihaya ng isa sa amin? Ang pilak na frame ay nagpapakita lang ng walang lamang liwanag. Umabante si Peter, nakapatong ang siko sa kanyang mga tuhod. Tingnan mo, matanda. Hindi ka na bumabata. Bakit hindi mo na lang itong i-enjoy at ibahagi ang yaman mo habang buhay ka pa para makita ang pasasalamat? Matanda, ang kawalang-galang na iyon ay tila naging mapait na lasa sa aking bibig. Nanggaling iyon sa isang taong hindi naman nagkaroon ng permanenteng trabaho. Siya na nabubuhay lang sa credit card ng anak ko at paminsan-minsan kong tulong. Dahil nagtrabaho ako ng 43 taon para sa perang yan. Bawat salita ay mas matindi kaysa sa nauna. 43 taon ng 12 oras na trabaho, mga hapunan na hindi ko nasamahan, mga bakasyon na kinansela. Para magkaroon ka ng maginhawang pagkabata, Samantha. Para makapag-retiro kami ng nanay mo ng may dignidad. Dignidad? Tumawa ng marahas si Samantha. Anong kaaya-aya sa pagtatago ng pera habang nagdurusa ang anak mo? Nagdurusa? Tiningnan ko ang mamahaling bag niya, ang bagong kulay ng buhok niya, ang alahas niya, pati na ang bagong sapatos ni Peter. Ang pagdurusa nila ay tila hindi mahirap. Ang pagdurusa ninyo ay gawa-gawa lang. Ang mga salitang iyon ay lumabas bago ko pa napigilan. Bawat krisis, bawat pangangailangan, bawat desperadong paghingi ng pera, lahat ng yan ay gawa-gawa mo. Ang katahimikan ay tila nakabitin. Pumasok si Jessica sa kwarto, maputla ang mukha. William, bulong niya, baka kailangan nating... Kailangan ano? Ang boses ni Samantha ay parang nabasag na salamin. Kailangan panatilihin ang kasakiman mo? Kailangan magkunwari na mapagmahal kang ama sa halip na isang sakim at kuripot?
Ang mga akusasyon ay parang mga suntok na tumama sa akin. Sakim, makasarili, hindi mapagmahal. 43 taon ng sakripisyo at ito ang naging gantimpala ko. Tumayo si Peter, nagbago ang mukha niya at naging mas pangit tingnan. Alam mo kung ano ang iniisip ko, William. Sa tingin ko, nag-e-enjoy kang makita kaming nahihirapan. Pakiramdam mo, malakas ka, hindi ba? Umalis kayo. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa kaibuturan ng aking dibdib. Kayo pareho, umalis kayo sa bahay ko. Bahay mo? Ang mga mata ni Samantha ay parang may apoy. Bahay na tinulungan ni Mama na bayaran. Bahay na kinalakihan ko. Hindi mo lang basta-basta itataboy ang sarili mong anak. Tingnan natin. Pero hindi sila gumalaw. Hindi rin si Peter. Tumayo sila roon na parang mga maninila na nakaamoy ng kahinaan, naghihintay na umatras ako. Naghihintay sa karaniwang paghingi ng tawad, sa karaniwang kompromiso, sa karaniwang tseke na isusulat para makabili ng pansamantalang kapayapaan. Hindi sa pagkakataong ito. Naglakad ako papunta sa harap ng pintuan at binuksan ito ng malapad. Pumasok ang malamig na hangin sa gabi, kasabay ng amoy ng honeysuckle at ng malalayong tawanan ng mga kapitbahay. Normal na pamilya na may normal na pag-uusap. Gaano na ba katagal mula nang huli kaming tumawa ng magkakasama? Samantha, sabi ko nang hindi lumilingon, kunin mo ang asawa mo at umalis kayo. Huwag kayong babalik hanggat hindi kayo handa sa isang magalang na pag-uusap tungkol sa problema ninyo na hindi kasama ang wallet ko. Pagsisisihan mo ito, bulong niya habang hinahawakan ang kanyang bag. Kapag matanda at may sakit ka na at kailangan mo ng mag-aalaga sa iyo, tandaan mo ang sandaling ito. Tandaan mo kung paano mo pinili ang pera kaysa pamilya. Ang takong niya ay tumunog sa sahig na kahoy na parang putok ng baril. Sumunod si Peter, huminto sa harap ng pinto. Hindi pa tapos ito, matanda, bulong niya. Ang pamilya ay hindi nang iiwan ng pamilya. Isinara niya ang pinto ng malakas at nayanig ang mga bintana. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kanilang sigawan. Nakatayo lang ako, nakahawak pa rin sa brass handle. Sa bintana, nakita ko ang BMW ni Samantha na nag-aatras ng marahas sa aming driveway. Lumapit sa likuran ko ang malambot na yapak ni Jessica. William, dahan-dahan akong lumingon. Ang sala ay mukhang isang pinagbakuran. Ang mantsa ng kape ay mas nagpaitim sa Persian rug na binili namin para sa ika-20 anibersaryo namin. Ang mga dokumento ng mana ay nakakalat sa sahig, parang mga nalaglag na dahon. Ang nakatihayan na litrato ng pamilya ay sumasalamin sa ilaw. Ang pilak na frame ay tila nangungutya. 43 na taon, bulong ko sa sarili ko. Ano? 43 taon. Nag-overtime ako noong high school siya para magkaroon siya ng bagong damit, pambili ng aklat, yung sasakyan niya noong ika-16 niyang kaarawan. Nabasag ang boses ko. Ang kasal na hindi namin kaya, pero binayaran namin pa rin. Pinulot ni Jessica ang mga nakakalat na papel, maingat at sinasadya ang mga kilos niya. Nahihirapan siya, William. Ang problema sa sugal ay pagpili niya. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng mas matalas kaysa sa intensyon ko. Bawat pagbisita sa kasino, bawat online bet, bawat kasinungalingan tungkol sa kung saan napunta ang pera, mga pagpili niya. Naglakad ako papunta sa mantel at itinayo ang litrato ng pamilya. Ang 5 taong gulang na si Samantha ay nakangiti sa akin, walang ngipin, at inosente. Nakaupo sa balikat ko sa county fair. Kailan naging ganitong mapanlinlang na estranghero ang masayahing batang iyon? Naaalala mo ba nung gusto niya yung dollhouse nung Pasko? Tanong ko hinahawakan ng salamin. Yung galing sa mamahaling toy store sa bayan. Nagdoble shift ako sa loob ng 2 buwan para lang mabili iyon. Ang katahimikan ni Jessica ay sapat na sagot. Pareho naming naaalala gaya ng pag-alaala namin sa mga ballet lesson, mga summer camp, ang mga bagong sapatos dahil meron din ang mga kaibigan niya. Bawat sakripisyo ay ginawa ng maluwag sa loob para sa kaligayahan ng aming anak. At ngayon, naghahagis siya ng tasa ng kape dahil ayaw kong ibigay ang retirement fund ko. Hindi niya itinapon sa iyo, William. Itinapon niya sa sahig. Ang pagkakaiba ay walang kwenta.
Ang karahasan ay pareho, maging sa akin o sa mga gamit ko. Ang kawalang galang ay magkapareho. Yumuko ako at pinulot ang isa sa mga dokumento ng mana. Nag-blur ang legal na wika habang binabasa ko, pero alam ko ang bawat probisyon. Taon ng maingat na pagpaplano, konserbatibong pamumuhunan, pagpapaliban ng kasiyahan, lahat para maging matatag ang pinansyal ni Samantha pagkatapos naming wala na. Impluwensya ni Peter, mahina sabi ni Jessica. Pinupuno niya ang isip niya ng mga ideya na may utang tayo sa kanya. Hindi nilikha ni Peter ang kasakiman niya. Binigyan niya lang ito ng pahintulot na ipakita ang sarili. Ang matinding katotohanan ay nakabitin sa pagitan namin. Ang aming anak ay naging isang tao na halos hindi na namin makilala. At kami ang nagpalakas nito sa pamamagitan ng palaging pagbibigay, palaging pagsulat ng tseke, palaging pag-ayos sa bago niyang krisis gamit ang pera namin. Nag-vibrate ang telepono ko, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, pero nakilala ko agad ang estilo ng pagsusulat. Dad, sana masaya ka. Kailangan ng mga bata ng mga winter coat at school supplies, pero mukhang mas mahalaga sa iyo ang pera mo kaysa sa iyong mga apo. Huwag mong asahang makikita mo sila sa lalong madaling panahon. Mga apo ang pinakahuling sandata sa arsenal ni Samantha. Sina Emma at Jake, 8 taong gulang at 6 na taong gulang. Mga inosenteng biktima sa giyera ng kanilang ina para sa wallet ko. Alam niya eksakto kung saan tatama para magdulot ng matinding sakit. Ipinakita ko kay Jessica ang mensahe. Nalukot ang mukha niya. Hindi niya talaga ipagkakait sa atin ang mga bata, hindi ba? Pero alam naming dalawa na gagawin niya. Ginawa na niya ito noon sa mga maliliit na pagtatalo. 1 linggo doon, 2 linggo dito. Sa tuwing hindi kami kaagad susunod sa kanyang pinansyal na hiling. Ginagamit ang mga bata bilang bargaining chip sa kanyang walang katapusang paghahanap ng pera. William, baka kailangan nating pag-isipan ulit. Hindi. Ang salitang iyon ay lumabas na parang putok ng baril. Tama na. Hindi ako magpapa-hostage sa mga banta tungkol sa mga apo. Hindi ko ituturo kina Emma at Jake na ang pag-ibig ay mabibili, na ang relasyon ng pamilya ay isang transaksyon. Napaatras si Jessica sa tindi ng galit ko. Sa 38 taon ng pagsasama namin, bihira niya akong makita na ganito kagalit. Pero may nagbago ngayong gabi. Isang fundamental na pag-unawa tungkol sa anak ko. Tungkol sa relasyon namin. Ang ilusyon ng pagmamahal na sakripisyo ay nagkalat. Tulad ng nabasag na tasa ng kape. Makalipas ang 6 na araw, nakaupo ako sa beranda namin. Hawak ang Sunday paper. Sinusubukang humanap ng normal sa routine ng araw ng mga ama. Lumamig na ang kape sa aking tasa, pero hinawakan ko pa rin ito. Si Jessica ay naglilibot sa loob ng kusina. Ang mahinang tunog ng mga plato ay nagmumula sa bukas na bintana. Ginugol namin ang linggo sa maingat na pag-uusap. Umiiwas sa butas na Samantha sa dinamika ng aming pamilya. Walang tawag, walang text, walang biglaang pagbisita. Ang katahimikan ay tila hindi natural. Ang ingay ng isang delivery truck ay pumutol sa aking mga iniisip. Tumingin ako sa sports section at nakita ang isang brown na sasakyan ng UPS na bumabagal sa harap ng aming bahay. Kakaiba, wala kaming inaasahan at bihira ang Sunday deliveries maliban kung may nagbayad ng dagdag para sa serbisyo ng weekend. Lumabas ang driver, tinignan ang hawak niyang device at kinuha ang isang katamtamang laki na kahon mula sa likod. William Carr, sabi niya. Maligayang araw ng mga ama, sabi niya, iniaabot ang package. May nagbigay halaga sa iyo para magbayad ng Sunday delivery. Pumirma ako. Tinitigan ko ang shipping label habang umaalis siya. Walang nakikitang return address. Galing kanino yan? Tanong ni Jessica. Wala akong ideya. Dinala ko ang package sa loob. Inilagay sa coffee table kung saan nakakalat ang mga dokumento ng mana-6 na araw na ang nakalipas. Walang return address, sabi niya. Baka galing sa mga apo natin, suhestyon niya, pero kulang ang tono niya sa paniniwala. Maaaring sumang-ayon ako, bagamat may kakaibang pakiramdam. Ang timing ay tila masyadong kalkulado. Lumapit si Jessica, tinitigan ang kahon. Sinundan ng kanyang mga daliri ang gilid ng shipping label. William, sabi niya ng dahan-dahan,
Huwag mong buksan yan. Bakit? Itinuro niya ang isang bagay na hindi ko napansin. Hindi mo ba nakikita ang mga butas? Para sa paghinga. Ibig sabihin may buhay sa loob. Bumagsak ang sikmura ko. Ngayon na itinuro niya, nakita ko ang maliliit na butas sa karton. Maliliit, tumpak na butas na malinaw na sadyang ginawa. Butas ng paghinga, inulit ko. Walang emosyon ang boses ko. May buhay diyan sa loob, kumpirma ni Jessica, habang lumalayo sa coffee table. Ang tanong, ano? Tumayo kami roon, nakatingin sa inosenteng package na parang bigla itong magkakabinti at tatakbo palayo. Sino ang magpapadala sa atin ng buhay na bagay? Bulong ni Jessica. Pero kahit nagtanong siya, may malamig na katiyakan akong naramdaman sa dibdib ko. Ang timing, ang hindi kilalang nagpadala, ang Sunday delivery. Hindi ito regalo, iba ito. Mula sa loob ng kahon ay narinig ang napakahinang tunog, isang mahinang kaluskos na nagpatigil sa aming dalawa. Tumigil ang tunog ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Hinawakan ni Jessica ang braso ko, ang mga kuko niya ay bumaon sa aking balat. Narinig mo yon? Huminga siya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Anuman ang nasa kahon ay buhay na buhay, at gumigising ito. Isang mahinang tunog ng paghis ang lumabas sa karton. Halos hindi marinig, pero malinaw na totoo. Pareho kaming napatigil, nakatingin sa package na parang sasabog anumang sandali. Huminto ang tunog. Ang katahimikan ay tumagal. Tapos dumating ulit, mas mahaba sa pagkakataong ito. Isang malinaw na his na nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Humigpit ang kapit ni Jessica. William, bulong niya. Tumawag ka ng tulong ngayon. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinuha ko ang telepono. Ano ang emergency ninyo? 911. Mayroon kaming kahina-hinalang package dito na may buhay sa loob. Na-deliver ito kaninang umaga, walang return address, at naglalabas ng tunog. Sir, maaari mo bang ilarawan ang mga tunog na naririnig mo? Sumagot ako. Hissing. Parang hindi ko matapos ang pangungusap, parang ahas. Sir, ipinapadala ko agad ang mga opisyal sa inyong lokasyon. Pakiusap manatili sa ligtas na distansya mula sa package at huwag subukang buksan ito. Isang cruiser ng pulis ang huminto sa aming driveway. 2 opisyal ang naglalakad patungo sa aming pinto. Bumaha sa akin ang ginhawa. Sa wakas, dumating ang propesyonal na tulong. Binuksan ko ang pinto bago pa kumatok sa pangalawang pagkakataon si Police Todd Reeves. Mr. Carr, ako si Police Reeves. Natanggap namin ang tawag ninyo tungkol sa isang kahina-hinalang package. Opo, salamat sa mabilis na pagdating. Pumasok ako para papasukin siya. Nasa sala. Maingat siyang lumapit, kumukuha ng guwantes mula sa kanyang sinturon. Kailan ito dumating? Mga 35 minuto na ang nakalipas. Tiningnan niya ang shipping label. Walang return address? At narinig ninyo ang mga tunog na lumalabas sa loob. Hissing? Parang ahas, kumpelto ni Police Reeves nang walang pag-aalinlangan. Hinahawakan ko na ang mga katulad na sitwasyon. Kadalasan ay hindi makamandag pero nag-iingat kami. Nagradyo siya. Tumatawag ako ng animal control. May ideya ba kayo kung sino ang nagpadala nito? Ang tanong na kinatatakutan ko. Wala akong alam, sabi ko ng maingat. Siguro mga bata lang na nagbibiro. Tumingin siya ng matalim. Kailangan ng mga bata ng akses sa buhay na hayop, mga materyales sa pagpapadala, kaalaman sa inyong address. Kailangan nito ng pagpaplano. Nagkaroon ba kayo ng anumang kamakailang alitan? Hindi pagkakaunawaan ng pamilya? Hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Wala naman nahahantong sa ganito, sabi ko. Anumang di pangkaraniwang singil sa inyong credit card, kamakailan? Pet stores, exotic animal suppliers? Ang tanong ay tumama sa akin. Pet stores. Ang alaala ay pumasok sa akin ng may kakilakilabot na kalinawan. Ang singil na napansin ko sa statement noong nakaraang buwan. Ginamit ni Samantha ang credit card ko para sa emergency. Reptile Palace, P12,750. Akala ko para sa mga apo. Hindi ahas. Kailanman ay hindi ahas. Maghahain ba kayo ng formal na ulat? Tanong ni Police Reeves. Hindi. Sabi ko ng mahina.
Ayokong gawing malaking issue ang maliit na bagay. Kung biro lang, masyadong masela ng paghahain ng kaso. Pumirma si Police Reeves, kahit na ang ekspresyon niya ay nagsasabing narinig na niya ang sagot na ito noon. Ang katapatan sa pamilya ay mas matimbang kaysa sa hustisya. Dumating ang animal control. Sa loob ng 20 minuto, ligtas na nakuha ang isang 3 talampakang corn snake mula sa kahon. Magandang specimen, sabi ng espesyalista. May nagbayad ng malaking pera para dito. Nakakahiya na ginamit ito ng isang tao para sa ganito. Nang makaalis ang mga sasakyan, naiwan kaming dalawa ni Jessica. Ang singil sa credit card ay nasunog sa aking alaala. Reptile Palace, 12,750. 3 linggo na ang nakalipas pagkatapos ng aming pagtatalo tungkol sa mana. Tatawagan mo ba talaga siya? Tanong ni Jessica. Kailangan kong malaman ng sigurado. Nagring ang telepono ng 2 beses bago niya sinagot. Dad, kumusta ang araw ng ama mo? Ang boses ni Samantha ay may artipisyal na kagaanan. Ang tono na ginagamit niya kapag may gusto siya o may tinatago. Kawili-wiling umaga, sa totoo lang. Samantha, baka alam mo ang tungkol sa isang kakaibang regalo para sa araw ng ama? Hindi, Dad. Anong nangyari? Mabilis ang sagot niya. Pero ang nangyari pagkatapos ang nagkumpirma ng pinakamasama kong hinala. Sa background, walang duda, narinig ko ang mahinang tawa ni Peter. Hindi ang gulat na tawa ng isang taong nakarinig ng hindi inaasahang balita, kundi ang nasisiyahang huni ng isang taong nag-aakalang nakalusot siya sa isang matalinong bagay. Ang tunog ay tumama sa akin. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. May mali lang sa delivery, sabi ko. Sinisikap na panatilihin ang boses ko. Walang mahalaga, ibababa ko na. Sigurado ka bang maayos ang lahat? Parang kakaiba ang boses mo. Kakaiba? Natutuklasan ko na sinubukan akong takutin ng nag-iisa kong anak gamit ang isang buhay na reptile at iniisip niyang kakaiba ang boses ko. Ayos lang ang lahat, Samantha. I-enjoy mo ang linggo mo. Pinutol ko ang tawag bago siya makasagot, bago tuluyang mabasag ang pinananatili kong pagkakalamado. May narinig ka? Tumawa si Peter. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng walang emosyon. Sa background, nang tanungin niya kung ano ang nangyari, tumawa siya na parang ito ang pinakanakakatawang biro na narinig niya. Ang kamay niya ay nahanap ang braso ko. Ano ang gagawin mo? Tiningnan ko ang telepono, pagkatapos ay sa home office ko. Ituturo ko sa anak ko ang tungkol sa mga konsekwensya. 7:00 ng gabi, nakaupo ako sa home office ko, sarado ang pinto. Ginugol ko ang hapon sa maingat na pag-iisip. Ang galit ay naging isang bagay na mas malamig, mas may layunin. Ang aking desk ay naglalaman ng mga naipong ebidensya ng pagkabukas palad ng isang ama. Bank statements na nagpapakita ng buwanang transfer para bayaran ang renta ni Samantha. Credit card bills na binayaran ko ng walang tanong. Mga 3 dekada ng pagpapalakas ng loob na nagkukunwari bilang pag-ibig. Ang computer screen ay lumiwanag habang nag-navigate ako sa aming online banking portal. Ang aking mga daliri ay gumalaw ng matatag sa keyboard. Una, ang credit card account. Si Samantha ay lumitaw bilang isang authorized user. Isang status na ibinigay ko sa kanya noong college para sa mga emergency. 20 taong gulang na emergency na dumami at naging isang permanenteng lifestyle. Nag-click ako sa Manage Users. Remove Authorized User, tanong ng screen. Ang aking cursor ay nakabitin sa confirm sa loob ng 10 segundo. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi sa matinding pagbabago na nararamdaman ko sa sarili ko. 30 taon kong pinunduhan ang kawalan mo ng pananagutan. Tama na. Nag-click ako. User access revoked. Susunod ay ang mga pagbabago sa PIN. Alam ni Samantha ang mga numero. Pumili ako ng mga bagong numero, ang taon na ikinasal kami ni Jessica. Ang mga automated payments ay nangailangan ng mas maraming atensyon. Buwanang transfer sa kanyang checking account. Ang paulit-ulit na bayad para sa kanyang car insurance. Bawat pagkansela ay nangailangan ng kumpirmasyon. Ang paggawa ng 30 taon ng pagpapalakas ng loob ay nagawa sa 30 minuto ng matatag na pag-click. Save changes. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon
pagdating kay Samantha, kontrol. Hindi ang desperado at reaktibong pag-aayos sa bago niyang krisis, kundi ang kalmadong autoridad ng isang magulang na sa wakas ay naalaala na ang pag-ibig ay minsan nangangailangan ng pagsasabi ng hindi. Bukas ng umaga, matutuklasan niya na ang kanyang financial safety net ay tinanggal. Ang kanyang credit card ay declined. Ang kanyang mga automatikong bayad ay bounce. Ang kanyang assumed access sa aking resources ay magtatapos lang. Dumating ang umaga ng may di pangkaraniwang kapayapaan. Umupo ako sa aming kitchen table na may kape at pahayagan. Walang pagkabalisa tungkol sa potensyal na pinansyal na emergency. Nag-ring ang telepono ng 8:15. Lumitaw ang pangalan ni Samantha sa caller ID. Hinayaan ko itong mag-ring ng 2 beses pa bago sagutin. Magandang umaga, Samantha. Dad, anong ginawa mo? Hindi gumagana ang card ko. Ang boses niya ay tumama sa akin. Sinubukan kong bumili ng grocery at declined. Ang automatikong bayad para sa car insurance ko ay bounce. Anong nangyayari? Uminom ako ng kape bago sumagot. Samantha, alam kong ikaw ang nagpadala sa akin ng regalong iyon para sa araw ng ama. Tumagal ang katahimikan. Nang magsalita siya ulit, ang boses niya ay nagbago mula sa panik patungo sa depensibong galit. Nawawala ka na sa sarili mo. Paano mo ako maiipit ng ganito? Ipitin siya. Hindi niya tinanong kung anong regalo ang tinutukoy ko. Ang reaksyon niya ay nagsabi ng lahat. Wala akong ginawa, sabi ko ng kalmado. Tumigil lang ako sa pagbabayad para sa kawalan mo ng pananagutan. Baliw ito. Hindi mo lang basta-basta ako puputulin ng walang babala. May mga bills ako, obligasyon, responsibilidad. Hinayaan kong manatili ang salita sa pagitan namin. Ang mga responsibilidad na tratuhin ng mga magulang mo ng may simpleng paggalang, tulad ng responsibilidad na hawakan ang sarili mong pananalapi sa halip na umasa sa akin. Dad, pakiusap, hindi mo naiintindihan. Nahihirapan kami ni Peter ngayon. Ang renta sa apartment ay due at ang bayad sa sasakyan ko. Ang bayad mo sa sasakyan na ako ang nagbabayad sa loob ng 2 taon. Ang renta mo sa apartment na nagmumula sa aking account bawat buwan. Siguro panahon na para maintindihan mo kung ano ang hitsura ng tunay na pananagutang pinansyal. Sige, gusto mong makipaglaro? Ang boses niya ay tumaas. Huwag mong asahang makikita mo ang mga apo mo sa lalong madaling panahon. Hindi na maaalala ni na Emma at Jake. Samantha. Pinutol ko siya ng may tahimik na katatagan. Ang mga banta na iyon ay tumigil gumana kahapon ng umaga. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa akin. Bulong niya, lumipat sa boses ng biktima. Anak mo ako, nahihirapan ako. At sa halip na tulungan ako, pinarurusahan mo ako para sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Isang bagay na hindi niya ginawa. Wala pa ring direktang pagtanggi. Ang pakikibaka mo ay hindi responsibilidad ko, sabi ko. Ang mga pagpili mo ang gumawa ng sitwasyon mo. Ang mga pagpili mo ang nagpadala ng package na yon. Napakawalang katwiran mo. Isang maliit na biro lang at nawawala ka na sa sarili mo. Isang maliit na biro. Ang biro na may kasamang mapanganib na hayop ay hindi maliit, Samantha. At ang isang ama na pinuputol ang suporta pinansyal pagkatapos ng 30 taon ng pagpapalakas ng loob ay hindi nawawala ng sarili. Sa wakas ay nakita niya ang sarili. Naging malamig ang boses niya. Hindi pa tapos ito, matanda. Akala mo, makokontrol mo ako sa pamamagitan ng pagkontrol sa pera? Titingnan natin yan. Tumahimik ang linya. Paparating siya rito, sabi ni Jessica. Oo, sabi ko. Gusto nilang ituloy ang usapang ito ng personal. Handa ka na ba para dyan? Oo, sabi ko. Sa tingin ko, handa na ako. Ang ingay ng makina ng kotse na umuungol sa aming driveway ay nagwasak sa katahimikan ng umaga. Ang mga gulong ay sumigaw habang biglang huminto ang sasakyan, sinundan ng malakas na pagbagsak ng 2 pinto ng kotse. Kumatok ng isang beses, matalim at mapag-utos, pagkatapos ay agad ulit ng walang sumagot ng mabilis. Dahan-dahan akong tumayo, nakakaramdam ng kapayapaan sa kabila ng papalapit na bagyo. Manatili ka rito. Mahina akong sabi kay Jessica. Hindi,
Ang boses niya ay may hindi inaasahang lakas. Magkasama tayo rito. Naglakad ako sa harap ng pinto at binuksan ito. Si Samantha at Peter ay nakatayo sa aming beranda na parang isang hukbo na handa sa labanan. Dad. Ang boses ni Samantha ay nanginginig sa galit. Kailangan nating mag-usap. Nag-usap na tayo ngayong umaga. Sa tingin ko, napakalinaw ko na. Malinaw? Tumawa siya ng marahas. Baliw ka! Hindi mo lang basta-basta ako puputulin dahil sa isang walang katuturang hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang package ng araw ng ama. Walang hindi pagkakaunawaan, Samantha. Nagpadala ka sa akin ng ahas. Sumagot ako ng naaangkop. Sumulong si Peter. Tingnan mo, matanda. Baka hindi mo ito pinag-isipan ng maayos. May gastos si Samantha, may responsibilidad. Kailangan ng mga bata ng mga bagay-bagay. Mga bata na ang nanay ay nagbanta na ipagkakait sa kanilang mga lolo't lola kapag hindi nakakuha ng pera, sagot ko ng matatag. Sige, gusto mong makipaglaban ng matindi? Hindi mo na makikita ang mga apo mo ulit. Sina Emma at Jake ay lalaking alam na pinili ng lolo nila ang pera kaysa pamilya. Ang mga salitang minsan ay ang pinakamatindi kong takot ay ngayon ay naramdaman na walang kapangyarihan. Tiningnan ko ang anak ko at nakita hindi ang bata na pinalaki ko, kundi ang mapanlinlang na estranghero na siya. Samantha, sabi ko ng mahina, hindi na ito banta. Ito ay isang biyaya. Ang gulat sa mukha niya ay lubos. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Bumuka ang bibig ni Peter. Ano? Nauutal ni Samantha. Kung ikaw ang uri ng tao na gumagamit ng mga bata bilang sandata laban sa kanilang mga lolo't lola, baka mas mabuti pa na hindi sila malantad sa ganong uri ng manipulasyon habang bata pa sila. Nagbago ang ekspresyon ni Peter at naging mas madilim. Umabante siya, malapit na. Alam namin kung saan ka nakatira. Matanda, sabi niya. Mahina at mapanganib ang boses. Alam namin ang mga routine mo, ang schedule mo. Baka gusto mong pag-isipan ulit ang posisyon mo. Naramdaman kong napatigil si Jessica sa likuran ko, pero nanatili akong perpektong kalmado. Binabantaan mo ba ako, Peter? Sinasabi ko lang na ang relasyon ng pamilya ay gumagana sa dalawang paraan. Gusto mong putulin kami? Sige, pero huwag mong asahang basta-basta na lang kaming mawawala. Sa totoo lang, sabi ko, iyan mismo ang inaasahan ko. At kung pipiliin mong huwag mawala ng tahimik, iyon ay magiging isang bagay na ng pulisya sa halip na negosasyon ng pamilya. Hinawakan ni Samantha ang braso ni Peter. Marahil ay nararamdaman na lumalabas siya sa teritoryo na maaaring magkaroon ng legal na kahihinatnan. Akala mo, napakatalino mo, patuloy ni Peter. Akala mo, ang pagputol sa pera namin ay nagpaparamdam sa iyo na malakas. May iba pang paraan para makuha ang kailangan namin. Sigurado akong meron, sumang-ayon ako. Tulad ng pagkuha ng trabaho, halimbawa, isang bagong konsepto. Pero ang mga tao ay sumusuporta sa kanilang sarili sa pamamagitan ng trabaho sa loob ng maraming siglo. Hindi pa tapos ito, bulong ni Samantha. Ang kanyang desperasyon ay naging purong kamandag. Pagsisisihan mo ang pagtrato sa amin ng ganito. Ang pamilya ay hindi nang iiwan ng pamilya at magkakaroon ng mga konsekwensya. May mga konsekwensya na, sabi ko. Nararanasan mo na sila ngayon. Tinitigan nila ako sa loob ng matagal na sandali. Marahil ay sa wakas ay naiintindihan na walang halaga ng mga banta, pagkakasala o manipulasyon ang magpapabalik sa kanilang access sa aking resources. Ang taong gumugol ng 30 taon bilang kanilang personal na bangko ay nagsara lang. Kailangan namin ng legal na payo. Tumawag ako kay Atercia at Marisa Salvador kinabukasan. Ang opisina niya ay nasa ikatlong palapag ng isang gusali. William, sabi niya, nabanggit mo ang pangangailangan ng komprehensibong legal na proteksyon. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ko ang pagtatalo sa mana, ang paghahatid ng ahas, ang pag-block ng credit card, at ang nagbabantang paghaharap kahapon. Gusto kong mapunta ang pera ko sa edukasyon ng aking mga apo, hindi sa kasino ng aking anak, sabi ko. Iyon ay isang matalinong desisyon, William, sabi niya. Maaari tayong gumawa ng educational trust fund
na nagbibigay para sa pag-aaral ni na Emma at Jake, college expenses, at lehitimong pangangailangan sa edukasyon habang pinipigilan ang anumang access ng kanilang mga magulang. Susunod ay ang dokumentasyon ng restraining order. Ang insidente ng ahas ay partikular na nakakabahala, sabi niya. Ang paggamit ng buhay na hayop para takutin ang matatandang magulang ay nagpapakita ng pagpaplano at malisya na sineseryoso ng korte. Gaano katagal ang prosesong ito? Ang mga pagbabago sa will ay maaaring matapos sa loob ng linggo. Ang restraining order ay maaaring ihain ngayon. Kapag ito ay ibinigay, ang anumang contact mula kay Samantha o Peter ay magiging legal na bagay sa halip na isang family dispute. Naramdaman kong may kumawala sa aking dibdib. May isa pa, sabi ni Atty. Salvador. Batay sa inilarawan mo, inirerekomenda ko ang pagdokumento ng lahat para sa potensyal na legal na aksyon sa hinaharap. Panatilihin ang mga talaan ng anumang pagtatangka na makipag-ugnay sa iyo, anumang paglabag. Pumirma ako sa aking pangalan sa bawat pahina. Ang 30 taon ng pinansyal na pagpapalakas ng loob ay opisyal na nagtatapos. Makalipas ang 2 araw, tinawagan ako ni Atty. Salvador. William, inihatid ang mga dokumento kaninang 2:15. Parehong nasilbihan sina Samantha at Peter ng restraining order at natanggap nila ang mga kopya ng pagbabago sa will. Tapos na. Umupo ako ng tahimik sa aking upuan. Naihatid na ang mga papel, tanong ni Jessica. Ngayong hapon, kumpirma ko. Tapos na. Umupo siya sa tabi ko, hinawakan ang kamay ko. Nakuha nila ang gusto nila. Wala na ako sa buhay nila. Ang ahas ang naging huling komunikasyon niya sa akin. Lahat ng gusto niyang sabihin tungkol sa relasyon namin ay nasa kahon na iyon. Mapanganib, makamandag, na dinisenyo para takutin at takutin. Pero sa halip na itulak ako pabalik sa pagsunod, itinulak ako nito sa opisina ni Atty. Salvador at sa legal na proteksyon na dapat ay hinanap ko taon na ang nakalipas. Habang lumulubog ang araw sa aming bintana sa kusina, naghanda kami ni Jessica ng hapunan. Walang tawag sa telepono ang pumutol sa aming pag-uusap. Walang emergency texts ang humingi ng agarang pinansyal na rescue. Walang mga banta ang nakabitin sa aming ulo. Ang katahimikan ay naramdaman na malalim, tulad ng katahimikan pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na bagyo. Ang batas ay nagbigay sa akin ng aking buhay. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, matutulog ako nang hindi nagtataka kung magkano ang magagastos sa akin ng krisis bukas. Nang iserve na ang restraining order at mabago ang will namin, doon ko lang naramdaman ang tunay na kapayapaan. Para kaming inalisan ng isang malaking bato sa dibdib. Ang 5 milyon na mana sana ni Samantha, ngayon ay ligtas na para sa edukasyon ni na Emma at Jake. Hindi na magagamit sa kasino o luho. Ang ahas, ang huling communication niya, nagturo sa akin. Ang love ay hindi enabling. Kailangan ng boundaries. Salamat kay Atty. Salvador, ang batas na ang aming proteksyon. Wala ng emergency texts, wala ng banta, tahimik. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like, subscribe at share. Mag-comment din kayo ng thoughts ninyo. Sa susunod na kwento, click lang sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood